Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this episode, tutuloy natin yung step-by-step review natin sa ating Cherry Mobile Flare 5. So for this episode, tutuloy natin yung hindi natin nabanggit o nakalimutan nating sabihin dun sa unboxing at syempre sa first impression nga. So sa episode na to, marami ako nakita nagtanong na sabi nila, "Sir, paano po ba yung kabitan ng SIM card ng Flare 5?" So sa likod ng Flare 5, meron siyang non-removable battery. Yan. So hindi natatanggal yung battery and aalisin natin yung cover. Meron siyang kabitan ng dalawang SIM card na micro SIM. Yan. So SIM 1, nilagay natin yung pre natin na Cherry Mobile na SIM card. Tapos, sa kabila, yung kabitan ng SIM card number 2. Yan. At yung sa taas ng SIM card number 1 dito, sa taas, pwede nating expand yung storage natin up to 64GB. Yan. So, nasabi na natin yung tungkol sa SIM card at saka dun sa memory card yan para out of the way na yan. So, kakabit natin yung yan cover sa likod na medyo mahirap tanggalin at medyo mahirap ibalik. So kailangan magki-clip siya. Ayan. Pag kinabit mo, dapat tutunog yung clip. Ayan. Kasi pag hindi siya tumunog, ibig sabihin hindi nakalock ng mabuti yung cover mo sa likod. Yan. So okay na yon yung sa SIM card. Tapos bubuksan natin yung Wi-Fi natin. Yan. Tapos, ipo-full run natin. Commercial yan. Dahil nakabukas na yung Wi-Fi natin, maglalabasan na syempre mga ads. Yan. So, irarun natin yung ating Antutu benchmark. So, bawasan natin. Masyado maliwanag yung screen. Yan. So, sana lang nakikita nyo ng maayos. So, sa Antutu benchmarking natin, marami tayong makikitang mga test dyan. So, irarun natin ulit yung Antutu benchmark with verification. Kasi yung last time na pina-under ko siya, walang Wi-Fi. Yan. So, i-speed up natin yung Antutu benchmark niya. So, welcome back guys. So, nakuha nating result sa episode na to. Sa Antutu benchmark niya ay 34,441. So, iba dun sa unang result na nakuha natin. Pero, yun nga, ibig sabihin at least may idea tayo kung ano yung performance niya dahil dun sa score niya na nakuha niya sa 34,441. And dun sa mga bibili ng bagong unit or smartphone, hindi lang sa Cherry Mobile, kundi sa mga Samsung din, sa mga ibang tatak, Xiaomi, kung ano mang brand yung bibilhin nyo, huwag nyo kalimutang i-install yung Antutu benchmark. Hindi lang dahil sa gusto mo yung benchmark, dahil dun nga sa test na yon may malalaman mo kung ano yung performance niya. So, meron din tayong screen test. So, para malaman natin kung okay ba yung screen natin. So, meron tayong LCD test, gray test, color test, at multi-touch. So, test natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung
Cherry Mobile Flare 5 is 5 multi-touch. So, back natin yan. Tapos, sa LCD test naman, yan. So, malalaman natin kung may dead pixel ba yung smartphone natin o yung screen ng cellphone na binili natin. Pero sa case ko, yung Cherry Mobile Flare 5 na nakuha ko or yung nabili namin is wala naman siyang defect. Tinitigan kong mabuti, wala akong nakita na kahit anong dead pixel. So, pasado siya. So, meron siyang, ayun, tapos na tayo sa LCD test, tapos sa grayscale. So, makikita natin yung transition from pinaka highest contrast niya sa pinakamalinaw niya at dun sa pinaka darkest niya. Next is yung color bar test. Yan, kung kumpleto ba lahat. Yan. So, makikita mo yung transition from white to black. Yan, yung white, yung yellow, yung tortoise green, tapos pink, tapos red, tapos blue, tapos black. Ayan. Tapos nga yung multi-touch. So, ayan. So, syempre, sa ranking, nandito tayo sa pinakamababa. Flare 5, 34,441. Yan. So, sana na-inform ko kayo about sa performance ng Cherry Mobile Flare 5 sa Antutu Benchmark at yung sa lagayan ng SIM. Yan. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it, and for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!